Another day, another content na naman today. Maaga nga akong nagsaing dito mga kapatid. Siguro mga 1 AM yan. Dahil naka-schedule ngayon ang aking asawa para mag-fishing. Dahil malayo-layo nga mga kapatid yung pupuntahan nila. Kaya maaga din kami nag-asikaso. Abay talaga namang excited yarn. Pero sa totoo lang mga kapatid, ito talaga yung hilig niyang gawin. Pero dahil nga may work siya, minsan niya na nga lang tumagawa. Kaway-kaway sa mga may asawang mahilig mag-fishing. Dahil alam ko nga na medyo malayo-layo yung pupuntahan nila. Sabi ko nga ipaghahanda ko nga siya ng pagkain. Bait yarn. Alam niyo ba mga kapatid, nung mga bago-bago pa nga lang kaming mag-asawa, every time na ipagbabaon ko nga siya, abay lagi niya ngang sinasabi mga kapatid, ipagmaluto ko nga daw siya. Wala lang mga kapatid, natatawa lang ako. Kasi nga may language barrier kami. Katulad nga nun mga kapatid, maluto, sa amin binalot laang yun. Talaga naman kainaman mga kapatid. Kasi nga ang pagkakaintindi ko sa maluto, para pag ang pinaigsing mamaluto na, ganon. Tapos may pagkakataon pa nga mga kapatid na ituntusan niya nga akong bumili sa tindahan. Abay ang sabi baga naman ibumili nga daw ako ng langis. Grabe, sabi ko nga sa kanya, sobrang lalim naman yan. Nakasanayan ko nga mga kapatid na mantika nga lang yun. Nga mga kapatid, hanggang sa unti-unti na rin ako nasanay. Pero na nga rin ako minsan magsalita. Dito nga mga kapatid, dinaluto na nga yung kanin, tapos inilagay ko na nga yung magiging ulam niya. Nagluto nga pala ako ngayon ng adobong manok, tapos etong hotdog nga. Medyo dinagdagan ko na nga rin mga kapatid para kako hindi siya mabitin. Inalala ko nga din mga kapatid na may mga kasama siya para makapag-share din siya. Tapos naglagay nga lang din ako mga kapatid ng pipino. Dito nga mga kapatid, hindi ko na nga naisa-isa sa inyo kung paano magluto nitong adobo. Dahil nga alam ko naman kayang-kaya nyo na yan. Kaya nga mga kapatid, paglagay ko nga ng kelso, edi hinalo-halo ko lang, tapos paiigahin. Pakiramdaman nga lang mga kapatid, tapos pag kumulo, okay na yan. Palalamigin ko nga lang yan mga kapatid, tapos ilalagay ko na siya sa baonan. Yan nga mga kapatid ang baon niya ngayon. Tapos naisip ko nga mga kapatid na ipaggawa nga rin siya ng merienda. Kaya nga syempre malayo nga yun mga kapatid at isla din. Baka nga kako mahirapan siyang makahanap ng mabibilhan. Sobra namang ulirang asawa yan. Ito nga mga kapatid, pinagawa ko lang siya ng ham and cheese sandwich. Hiwa ko nga lang yan mga kapatid para kako magkasya din dito sa baonan. So ayan nga mga kapatid ang babaunin niya ngayong araw. Sabi ko nga sa kanya iuubusin niya nga yan lahat. Kasi naman mga kapatid, alam nyo ba na mahinang kumain yan? Mas malakas pa yata ang pusa kumain dyan. Yan nga mga kapatid, tingnan nyo puyat na puyat pa yan. Pero dahil gusto niya nga yung gagawin niya, edi go lang. Dito nga mga kapatid, inilagay ko nga lang sa plastic yung mga baon niya. Para kako hindi nga matapon. Nakakailang beses nga ako dyan mga kapatid na paalala sa kanya, ang tubig mo. Kako, mahirap na bahala kapag ikay nakalimot ng tubig, maalat ang iinumin mo. Sabi niya nga dyan mga kapatid, wag nga daw akong OA at hindi naman daw yun karagatan at yun ay lake lang naman. Mga kapatid, sabi ko nga sa asawa ko kapag nandun na siya, subukan niya nga mag-video. Ayan nga mga kapatid, sabi ng asawa ko na 2:30 na nga daw nang makasakay sila ng bangka. Tapos sabi niya nga ay 4:30 na nga daw na makahanap sila ng spot para dun daw sila makapag-set up para makapag-umpisa nga ng pamimiwas. Dito nga pala sila mga kapatid na miwas sa Talim Island. Di nga naman daw ganun kalayo dito sa amin hanggang sa sakayan ng bangka. May mga 15 minutes nga lang daw yung biyahe. Ang medyo malayo nga lang daw mga kapatid ay yung pagbiyahe ng bangka. Kasi nga mga kapatid may 2 hours bago makarating doon sa Talim Island. By dito nga mga kapatid natutuwa nga ako at pinakita nga to sa akin ng asawa ko. Dito nga daw mga kapatid minimerienda na nga daw nila yung ginawa kong sandwich. Bay nakakatuwa nga tong dalawang magkasamang to mga kapatid. Mukhang enjoy na enjoy nga sa pamimiwas nila. Iba nga daw talaga kapag anglers ka. Alam niyo ba mga kapatid, sa nakita ko nga hindi pala ganun kadali mamiwas. Kasi nga mga kapatid bago yan sila mamiwas nakita ko kung paano sila maghanda. Kasi nga sineset up nila yung mga dadalhin nilang mga fishing rod, yung mga pain sa mga isda. Abay talaga naman mga kapatid, meron pang tinatawag yan na pamadpad. Kainaman mga kapatid, alam niyo ba yung pamadpad? Kung hindi niyo alam, isasabihin ko sa inyo. Nakikita ko lang hindi ko lang alam kung tama tong sasabihin ko. Yun yung mga tinapay, mga harina, mga tira-tirang mga pagkain. Yun nga daw yung sinasabog nila sa tubig. Para nga daw maakit yung mga isda at lumapit. Yun yung ginagawa ng asawa ko mga kapatid Katulad ng mga tira-tirang biskwit ni Amara. Tapos kung minsan naman bumibili siya ng mga feeds. Para yun nga yung ginagawa niyang pamadpad. Habang namimiwas nga si Binil, yung asawa ko, kami naman ni Amara na iwan dito sa bahay. Ayun nga mga kapatid, pagkagising nga namin, nagligpit nga lang ako nitong higaan namin. Diyan nga mga kapatid, napakain ko na nga yan si Amara, tapos napaliguan ko na rin. Ganyan nga kami palagi mga kapatid, habang nagliligpit ako dito sa loob, naandyan din siya. Gumagawa nga rin siya ng mga gagawin niya. Habang nalilibang nga siya mga kapatid, ako naman sinasamantala ko ang paglilinis nga ng bahay. Pagwalis na nga rin ako mga kapatid at nakapaghugas ng plato. Ko na nga ginawa to mga kapatid ang magligpit dito sa kwarto. Kasi nga mga kapatid, pagkagising ni Amara, gusto niya maglaro na nga sa labas. Huli ko na nga rin nagawa tong pagliligpit dito ng hinigaan. Dito nga mga kapatid, sabi ng asawa ko ipauwi na nga daw sila dyan. Na nga daw siya masyado nakapag-video at mahirap nga naman. Baka nga daw malaglag sa tubig ang cellphone. Abay nakakatuwa nga itong si Amara mga kapatid. Abay narinig niya pa nga lang yung motor ng daddy niya, tumakbo na siya sa pinto. Sumalubong nga dun sa daddy niya. Kinamusta ko nga mga kapatid kung ano nangyari sa pamimiwas niya. Abay eto nga mga kapatid at pinakita niya nga sa akin yung mga nahuli niya. Sabi ko nga sa kanya napakadami niyang nahuli at ang lalaki pa. Sabi niya nga sa akin konti
konti nga lang din daw yan. Siguro nga mga kapatid may sa 3 kilo nga daw yung nahuli niya. Tuwang-tuwa nga akong tinitingnan tong mga isda. Yan nga mga kapatid, nilinis na nga rin namin yung mga isda na yan. Tinatanong nga ako mga kapatid kung ano nga daw luto ang gagawin ko dito. Sabi ko nga bahala na basta ipiprito ko na lang muna sila. Ako nga ipag-iisipan ko pa. Dahil medyo marami nga to mga kapatid at tatatlo lang naman kami, itinabi ko na lang muna yung iba. Nga ako baka hindi naman namin maubos, sayang lang. Dito nga nilagyan ko nga lang yan ng asin. Pagkatapos nga mga kapatid ay nilagyan ko nga lang yan ng flour, tapos nilagyan ko rin ng pepper. Tapos nga mga kapatid, naglagay na nga rin ako ng kawali sa kalan. Nung maramdaman ko nga mga kapatid na mainit na yan, ibinuhos ko naman ng mantika. Abay ibuhos ang langis. Tapos pinainitan nga lang natin yan mga kapatid. Abay inilagay ko na nga isa-isa ang mga isda. Dito nga mga kapatid, iniisip ko nga rin kung ano magandang luto nga dito sa isdang to. Habang piniprito ko nga sila dyan, tinitingnan-tingnan ko nga yung lagayan namin kung ano yung mga sangkap na meron kami. Ilang beses nga akong tinanong ng asawa ko dyan kung prito nga lang ba daw yung gagawin ko dyan. Sabi ko nga mga kapatid, kung ano na nga lang yung meron na sangkap malalaman. Ako mahirap na nga kung bibili pa. Bukod nga mga kapatid sa umaambon-ambon medyo hapon na rin nung makarating sila. Habang piniprito ko nga yung huling isdang ito, naisip ko nga na mag sweet and sour na lang ako. Naggayat na nga ako dyan mga kapatid ng ibang sangkap. Tapos binawasan ko nga lang ang langis, sabay nilagay ko na ang luya. Nilagyan ko nga rin yan mga kapatid ng kamatis, bawang at saka sibuyas. Pagkatapos nga mga kapatid inilagay ko na nga rin yung pineapple tidbits. Halo-halo ko nga lang yan, tapos nilagyan ko na ng tomato ketchup. Pagkatapos nga mga kapatid binuhusan ko na nga rin yan ng honey. Pagkatapos nga mga kapatid hinalo-halo ko lang at nilagyan ko naman ng soy sauce. Yan ko nga rin yan mga kapatid ng vinegar. Pagkatapos nga mga kapatid nilagay ko na nga rin yung ibang pampalasa. Nilagay nga ako dyan ng paminta, umami at konting asin. Ani nga pala yung ginamit ko mga kapatid na pampatamis kasi nga pagtingin ko naubos na pala yung asukal namin. Pero dahil nga sweet and sour to mga kapatid, pwede nyo rin naman gamitin dyan ng asukal. Anything nga na pampatamis mga kapatid. Bahala na nga kayo mga kapatid. Sa pagluluto naman mga kapatid, basta may kasamang pagmamahal masarap ang kalalabasan. Bago pa nga tuluyang tumamis tong niluluto ko, nilagyan ko na nga rin pala yan mga kapatid ng slurry. Nunaw na cornstarch mga kapatid. Hindi ko nga lang nabidyohan ang pagbuhos ko ng pampalapot mga kapatid. Dito nga mga kapatid diluto na nga tong sauce. Binuhos ko na nga rin mga kapatid yung sauce dito sa isda. Hindi nga kompleto yung mga sangkap nito mga kapatid. Pero masarap naman yung kinalabasan. Na-achieve ko nga yung gusto kong lasa sa sweet and sour. Ito nga din mga kapatid yung first time ko magluto nitong sweet and sour. Kakatuwa naman mukhang mauulit pa. Kasi nagustuhan talaga namin siya. Ano ba yan mga kapatid? Maghahain na ako. Tara, kain po tayo. Bukas ulit. Follow for more.